Sa totoo lang, inis ako. Dito po sa lalawigan ng Albay, ang Bicol Region, based sa announcement the other day ng Palasyo Malacanang, magtatapos na sana bukas yung ECQ. Kaya lang, mga kababayan, na-enjoy na ng mga opisyal dito. Buti kayo, enjoy. Yung mga tao, hindi enjoy. Buti kayo, nandyan kayo sa inyong napakasarap na kalagayan. Mayayaman kayo, powerful. At yung funding, galing sa national government at galing sa taxes ng mga tao at your disposal. Buti pa kayo. Pero yung mga tao, hindi makapaghanap buhay. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan! Welcome sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, the land of Ophir to the world. Kumusta po kayo? So, ngayong umaga mga kababayan, marami tayong pag-uusapan. And siyempre, kami po dito sa Bicol Region, we're bracing for the extension of the lockdown. Alam niya talaga itong mga official namin dito. Enjoy na enjoy sa lockdown. O ngayon, dapat hanggang bukas na lang yung ECQ. Then, hindi na dapat kami mag-GCQ, kundi yung new normal na low-risk area. Abay, hindi makontento yung mga nandito sa amin. Extend pa more! GCQ daw, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, hindi magkakamali ang aking prediction. Ang propesya. And you know, yun ang nakakalungkot po dito sa amin kasi brainwash masyado. Carried, mga kababayan sila ng mga globalist cabal. Enjoy sila. Ngayon pa naman mga kababayan, mananalasa dito sa amin si Ambo. Umuulan na po, malakas yung pag-ulan kanina. And, sige. Takpan ko muna si Mrs. kasi bababa. Hindi siya hindi nakabihis ng maayos. So, basang-basa na nga po si Mrs. kasi inaayos doon sa taas baka yung ulan pumasok sa pinto. Diba? So, umuulan na dito mga kababayan and Albay is under typhoon signal number 3. Pag-usapan po natin ngayong umaga to warn people na maganda di lang po dito sa pandemonic kundi ito pong bagyong Ambo. Lumakas po siya And kung luluobin ng ating Panginoon, baka ma-interview natin. Hindi pa sumasagot si Sir Francis Leo Marcos. Maraming salamat kay Sir Nino Barsaga, yung kaibigan nating vlogger, si Nino Barsaga. Tumawag sa akin kanina. Tinawagan ko niya si Francis Leo Marcos. Napanoodan niya kita. Ganun ba? Anyway, mamaya, baka tinext ko siya. Alam mo naman po itong taong ito, masyadong busy. Kaya pag halimbawa, mabasa niya yung text, so baka makausap po natin yung text sa ating humihingi ng tulong. Okay po, so standby po tayo, mga kababayan, kung siswertehin tayo ngayon. And pag-usapan natin itong, alam po ninyo, the good news is that yung restriction
yung restriction sa buong Pilipinas ay lumuluwag na po. Lumuluwag na. Kaya lang, nakita ko na naman itong mga pautot ng mga globalist. Gumagawa na naman sila, mga kababayan, ng rason para maudlot yung pag-iis ng restrictions. Talagang napakawalang iya itong mga globalist cabal, mga kababayan, especially their agents in this country. So wag natin pong tigilan, at ako'y natutuwa kasi po kumukunti yung mga taong hindi naniniwala. Dumarami yung mga taong nagigising na. In fact, not only in this country, mga kababayan, in America, for example, a Republican senator in the person of Senator Rand Paul. Ano ang pangalan nito? Senator Rand Paul. Mga kababayan, he is campaigning against the lockdown. So bakit natin ito pag-uusapan? To influence the decision makers in our country, the land of fear, mga kababayan. Alam naman ninyo ang influence ng Amerika sa atin, napaka, lalo na yung mga officials natin dito, napakalakas ng influence ng mga Amerikano. Tinitingala kasi ng karamihan sa atin yung Amerika. Ako, I love America, but not the deep state of America. Kasi yung deep state ng Amerika, mga kababayan, kontrolado ni Lucifer. Si Lucifer, mga kababayan, ang leader nila. Alam ba ninyo na ganon? Itong mga Luciferians, napakalakas ng influence sa mga Democrats and the international liberals allied with our local liberals in this country. Kaya po, kita ninyo, tahimik yung mga gonggong dito. Tahimik. Sabi ko sa inyo. Suportado nila yung lockdown. Suportado nila. Ay, gago talaga eh. And mga kababayan, pag-usapan din natin itong admission ni Fauci. Fauci's admission, there's no guarantee with the vaccine to be effective. Kita ninyo? So, pag-usapan natin ito kasi napaka laki ng influence ng bakuna dito sa atin. No less the president of this country. Bakuna yung sinasabi niya. At may nag-chat sa akin, sana totoo yun. Na-convert na yung ating Pangulo. Totoo ba yun? Na-convert na daw yung ating Pangulo. That is a very good development, mga kababayan, pag nagkataon. So, baka magising na yung ating Pangulo, mga kababayan, at biglang magbago yung kanilang mga policy dito po sa ating bansa. And pag-usapan din natin itong balita sa yahoo.com, mga kababayan, and shared by local globalist dito sa amin. Alam mo ninyo, diyan daw po sa Wuhan, kung saan yung epicenter the former epicenter of COVID. Ngayon, nalipat sa Amerika eh. Lahat ng mga mamamayan doon, the 11 million residents sa Wuhan, isa sa ilalim po sa mass testing. So, ano yung problema doon? Di ba, Mr. Maravillas, maganda yon? Maganda sa kanila, sa mga globalist. To humanity, it is bad news. Kasi po, that is part of their programming.
That is part, mga kababayan, of their plan para, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pag-usapan din natin itong contact tracing na pinost ko pala ngayon. Pinost ko po ngayon, mga kababayan. Actually, matagal na ito. April pa itong balitang ito. From the Telegraph, Bill Gates backs $1 billion plan to cover Earth with video surveillance satellites. Sosokobin po tayo ni Bill Gates. Mga kababayan, sosokobin ang buong mundo ni Bill Gates. This is in relation doon po sa, mga kababayan, may contact tracing, pinapauso nila. That's the reason for social distancing na pinapauso nila. Kahapon ko pa ito sinasabi sa inyo, ilan na yung nanood sa atin? 36,000 ba yun? Yung kahapon? And the other day, 35,000 yata. Maraming salamat. 38,000 na yung kahapon? Oh. Maraming salamat po sa inyo. So you will understand the terminologies as you listen to this program, maintindihan ninyo kung ano yung ibig sabihin. Malalalim po ang ibig sabihin nila. Di man po ito pinapaliwanag sa atin ng mga local officials. Una, di man siguro po nila alam yung hidden agenda. Di man nila alam. I do believe hindi nila alam. Honestly, kahit yung ating Pangulo. Kaya nga natuwa ko kanina Sabi ko, kung ganon, na-convert na yung ating Pangulo, may pag-asa na po tayo. Okay po. So anyway, before pa na mag-brown out, kasi masama na yung panahon dito sa amin, pero hindi pa man kasing sama ng inaasahan natin. Although typhoon signal number 3 na tayo. Medyo madilim pa po. Madilim na. Hindi pa man po. Kanina bumugso yung malakas na ulan. Ngayon, tumila ng konti. Tinik-tinik na lang. Rain shower. Yung reporting kasi po natin, hindi tulad ng sa mainstream na kinukuha yung pinakang matitinding pagbagsak ng ulan. Kahit tumila na yung ulan, yung footage nila yung talagang bumabaha pa. Tayo po, reality. Walang gatong. Walang bomba. Tumila na po. Madilim lang, maulap. Normal yun. May bagyo. Okay po. Yung mainstream media, yung alarming talaga. Titigyan. Iko-close up niya yung baha. Ayun pala, napakababaw naman pala. Para po mataranta yung tao. Ito pong ating programa atin sa inyo ng ating napakagagandang products from Malaysia. Firmax, Firming and Lifting Cream. Yung gustong bumata, ito po, itry ninyo, Automax. Pinapahid sa mukha, anti-aging po siya. Unahin ko muna itong advisory kasi urgent ito. Galing ito sa Pag-asa, PDRRMC, Bicol Advisory, and Pag-asa, Weather Bureau. RDRRMC, regional pala to. Yan. Ang bagyong Siambo, mga kababayan, ay papalapit ng papalapit dito sa amin. So that we are under typhoon signal number 3. And the typhoon, mga kababayan, is intensifying. Signal number 3, ang Sorsogon, Ticao Island, Eastern Albay, Legazpi City, Manito, Daraga, Kamalig, Jubilar, Santo Domingo, Bakakay, and Rapo-Rapo, all parts of Albay. Yan po ang signal number 3, Signal number 2, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Northern Masbate, Aroroy,
Masbate po itong Aroroy, Baleno, Masbate City, Mobo, Uson, Dimasalang, Palanas, Kataingan, Pio, V. Corpus. Lahat siya typhoon signal number 2 and Boreas Island. And the rest of Albay, yung hindi na-mention kanina, typhoon signal number 2. The eye of the typhoon, mga kababayan, as of 7 o'clock in the morning ngayon, was located based on all available data, including those from Guyane Doppler radar at 185 kilometers southeast of Catarman, Northern Samar. Pag naririnig namin yung, alam po ninyo, sa tinagal-tagal ko sa media, sa radyo, pag dyan sa Catarman, tatamaan palagi kami rito. Albay and neighboring provinces. Kaya laging bantay namin yung Catarman. Yung Catarman. Because of the coordinates, malapit sa amin. Hello po. Opo, ma'am. Mama ni ano? Ma... apa, madam. Sige po. Ano kailangan po ninyo, madam? Pwede po sa... Saan mo gusto? I-text ko sa inyo yung detalye po. I-text ko. Apa. Sige po, walang problema. Ano sabi? Ano sabi? Mayroon po, walang problema po. Ikuan ko lang po. Ibigay ko po sa inyo yung detalye, madam. Sige po, i-text ko sa inyo ngayon. Sige po, bye-bye. Ikuan mo daw, kuya, muna ito. Yung tumawag. I-phone book mo. Mrs. Panaligan. Pagkatapos, i-text mo sa kanya yung ako na magti-text. Anyway, so mga kababayan, tumawag kasi yung isang kuha natin, yung mama ni Madam Eileen. Madam Eileen! Nanonood na si Madam Eileen? Rosales? Tumawag si mama mo. May hinihingi sa akin na kung anong kuwan daw, kung anong nararapat. Bueno, mga kababayan, asa na yung binabasa ko? Ito na. So, the eye of the typhoon, mga kababayan, as of kanina, 7 o'clock, nandito po, around 185 kilometers east of southeast of Catarman, Northern Samar, or 110 kilometers east, northeast of Borongan City, Eastern Samar. Coordinates po, mga kababayan, nasa 12.1 degrees north and 126.3 degrees east. Ang maximum strength, mga kababayan, sustained winds, yung tuloy-tuloy na palo ng hangin. Yun ang ibig sabihin po. Lumakas siya. Sabi ko, kaya mamaya, hindi na ako magtatagal po. Mga hanggang 12 lang siguro po ako magbo-broadcast. Ayusin ko doon sa taas kasi yung, ang tawag doon, yung mga singit-singit, ay, hindi singit, yung mga, yung sa pinto, anong tawag mo doon? Yung mga,
Yung ganyan. Kailangan takpan ko. Siyempre, yung hangin, chuk! Hindi ko alam yung Tagalog noon. Anong tawag diyan? Diyan. Yan, mga... Di ba? Kailangan isil ko siya. Isil. Pag hindi, papasok yung ano. Alulod. Ha? Alulod. Siwang. Siwang! Yung mga siwang-siwang, normal yun, di ba? May siwang siya. Kahit bakal yung pinto namin, may siwang siya. Kailangang isil ko yon. Pag hindi, tumutulo yung tubig. Sa hagdan. Tumutulo dyan yung tubig. Kasi yung hangin eh. Yung lakas ng hangin. Hindi kami makatulog. Kailangan iya. Matindi. So, yun po ang gagawin natin mamaya. So, lumakas siya 155 kilometers per hour. Yung mga kahit may mga bahay ninyong kahit zero po, pag medyo mahina na po, ang 155 kilometers, sabihin ko po sa inyo, yung mga poste ng Aleco, ng Meralco, pag mahina na po, tutumba yan sa 165. Sustain po siya. Eh yung gustiness niya, yung pabugsong hangin niya, mas malakas po. Nasa 190 kilometers per hour. Eh nga yung mga kuha namin doon, reinforce namin. Reinforce namin doon sa... Yung bahay namin po, hindi man problema yung bubong. Kasi slab po siya at malakas. Kaya lang, yung may mga kondo na kailangang itali. Kasi sayang naman, yung mga ilaw. Ano ba? Baka ilipad yung mga ilaw at tumama pa sa mga kung sino-sino. Mabasag yung mga salamin. Sa kung ano-ano. Ang movement po niya, westward at 15 kilometers per hour. So medyo, ang tawag doon, yung movement niya, medyo dati kasi nasa 10 kilometers lang. Yung speed, dumagdag yung speed. Hirap ng Tagalog. So nagkaskas nga ni, so nagkaskas. Bumilis pala yun. Hindi pa mapasok sa isipan ko. Bumilis man lang pala. Typhoon Ambo further intensify and is now threatening eastern Samar, northern Samar area. The typhoon is forecast to make landfall over northern Samar or the northern portion of eastern Samar this afternoon or early evening before heading towards Sorsogon later tonight. So maganda po kami. Effective ngayong tanghali, may time pa naman kasi mamayang gabi pa man po. Pero yung pakpak ng ng bagyo, may pakpak pala niya. Tawagin na lang nating pakpak. Yung pakpak ng bagyo, nakikita na namin dito sa kalangitan namin. Nakikita na namin. Kasi yung hangin po, mabilis na po yung takbo ng mga clouds. Makikita mo naman. Sanay na po kami, mga kababayan dito sa Bicol, kasi wala yatang taon, walang taon mga kababayan na hindi kami dito tinatamaan ng bagyo. Laging tinatamaan kami, but seldom din na kami tamaan ng yung tumbok na tumbok. So last time, December, natumbok kami. Ano na ngayon? Natumbok kami noon, December. Ilang araw yun, wala kaming kuryente rito. At yung bahay ng nanay ni Mrs., ayaw, giba. Noong mga panahon, mga kababayan, that was, I think, 2000. Ito pong bahay na to, ay sabi ko sa inyo, durog itong bahay ko.
2006. The Super Typhoon. Anong pangalan nun, mami, ng Super Typhoon na yun? Riming ba yun? Riming? Ayun, sinabi pa Bini. Pero mas yung Riming po na Super Typhoon, lahat ng mga bahay dito, ay sabi ko sa inyo, pati yung capital namin, nawala yung bubong. Lahat ata ng poste ng Aleco noon, yung Meralco, parang Meralco. Lahat dapa. Inabot kami ng haros sa more than 6 months, madilim. Walang kuryente. Kaya sanay na po kami sa ganong typhoon. But we pray, mga kababayan, na sana tumaas na lang. Dali lang po mga kababayan, kasi nakuan mo na. Hindi. Nabasa ko. Ikukuhan ko kasi doon, kaya dali lang po pagpasensya ikaw daw muna. Dito ka daw muna, kuya. Basa ka muna ng mga initial reactions. By the way, before that, typhoon signal number 2, southeastern portion ng Quezon. Nabasa ko na pala to. Typhoon signal number 1, southern portion of Aurora, southern portion of Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, rest of Quezon, Marinduque, eastern portion of Romblon, northern portion of Leyte. Ayan po ang latest as of 8 in the morning ngayon. Ngayon, mga kababayan, dito na tayo sa mga initial, mga kuha ninyo, mga... Ikaw na muna, kuya, kasi magtitix muna ako, ha? Basahin mo muna yung mga initial comments. Evelyn Viernes, more power and mabuhay po kayo. JM, bakit wala dito sa Binyan, Laguna kahit ambon lang sana? Marieta Lacandola, nakakatakot talaga yung bakuna ni Gates. Sana mabulabog ang masama nilang plano sa mundo para bumalik sa normal uli ang buhay ng mga tao. German Carino, ang 165 kph na hangin ay dapat makatanggal na ng mga bubong na itero at magtsamba ng poste ng mga pining kahit Yero siguro yan, yero. yero siguro. Ingat and pray. God bless. Jonathan Gunyares, Sir Dan, siguro kung gusto nila na pinatay si Gaddafi, natalo na ang US dollar at bankrupt na ngayon ang mga European country dahil sa plano ni Gaddafi na pagkaisahin ang Gold, African, Asian at Muslim nations. Achilles Jan Windham, good morning po. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong kaloob na makapakinig. Crescencia Ferrer, Ferrer from Seattle, hindi naaprubahan ang pabunan injection kasi wala pa kayong offer kung paanong komisyon nila. Sige. Ayos na, Madam Eileen. Na-text ko na si mami mo. Multitasking tayo. Di ba? Emmanuel Perez, good AM Dante, I praise God that your broadcast based on God's word in the Bible. The truth must prevail always. God bless. Protect you and your loved one. Romeo Dobal, katang isip lang po yan. Spiritual wonder boy na yan. Asa pa kayo na totoo yan. Kahit 100 taon pa lilipas, hindi lilitaw yan. Sino yung spiritual wonder boy mo? May nagpo-post dito ng spiritual wonder boy. Ayan mo na sila. Kung Adeline Acob, good AM Sir Dan. Mag-ingat po kayo sa darating na bagyo. Palagi po kaming nanonood sa mga live streaming po ninyo, watching here in Ilocos Norte. Ayaan lang po ninyo kasi ready naman po kami. Nakapagpasiguro na po kami. Hello, ma'am.
Nakuha mo na? Sige. Sige po, madam. I-text mo na lang po sa akin. Opo. Baka mamali yung spelling, ma'am. Baka mamali. Opo. Kopyahin mo na lang po yan, ma'am. Ito na po. Opo. Sige po. Salamat po, madam. Bye-bye. Pederino Francisco, si Cayetano po ba ang writer ng speech ni Kim Chu? Si Kwan po ang scriptwriter noon, si Lomi. Sigurado akong si Lomi ang idol ni si Lomi po ang pinagmanaan ni Kim Chu. Sigurado ako doon. Wala akong duda. Joy Alan Arienda, maray na aga po, Sir Dan, watching here in Bataan. Yung shinare po niyong document, butar, tungkol sa RH 6666 sa US, sabi ng Facebook, false information. Yan po ang label nila pag ang sinasabi po totoo. Baliktad na po, that's biblical. Ngayon pong panahon daw, mga kababayan, yung totoo will become false. In the false will be treated as truth. Yan ang panahon natin po. Christy Lau, good morning Sir Dan and Kuya, always watching you from Taipei. Ingat kayo sa Baguio. Maraming salamat po sa info. Merlino Rama, Sir Dan, legal po ba yung ginagawa ni Speaker Cayetano sa pag-grant ng provisional franchise ng ABS-CBN? Bala po sila niyan. Abogado siya, he must know. Abogado si Cayetano. Bala siya. Di ba? Cheryl Fernandez, Sir Dante, napapanahon na po siguro na bawiin na muli ang naimbak na ginto sa iba't ibang parte ng mundo. Sana po, Sir Dante, madiscuss niyo po ang last will and testament ni President Marcos. Siguro next time gawin natin yung topic. Si Ador Diveta, watching here at Mikawayan City. Mainit dito ngayon. Signal number 1 na pala sa Bulacan. Pag signal number 1, malayo pa kayo. Kami yung malapit. Pero tumila na nga po yung ulan ngayon. Medyo makulimlim lang. Smayko, basura daw yung provisional franchise, sabi ni Attorney Gadon. Ano daw? Basura yung provisional franchise. Abogado siya, Attorney Gadon. Basura. Ginawa niya hulugan, sabi ng nag-react. Tingi-tingi, retail. Mga kababayan, ay, nawala yung binabasa ko. Darts Sith, Sir Dan, pwede po bang paki-explain naman po? Masa na yung? Mabilis na nawawala yung binabasa natin. Tumataas siya habang dumadagdag yung kasi yung comment ninyo, tapos yung binabasa natin nawawala. Asila Bacolod, Mr. Dan and family, go lang po sa sharing ng biblical time. Time is short. God bless po and be safe. Dartsmith, Sir Dan, pwede po ba paki-explain naman po kung ano ang mga aabutin namin dyan bilang OFW? Wala kasi tamang info pag bumalik kami. Hayaan ninyo. Stevio, bagong pangalan ng DOH, Department of Health, kasi puro corrupt mga opisyal dyan. Biro nyo, approve ka agad yung Dengvaxia ni Panot. Dami tuloy na matay mga bata. Tama ba yan? Sanang hostisya. Bienvenido Lelis, marami na tahimik congressman at senator sa COVID-19 pero sa issue ng ABS biglang naglabasan.
Rodolfa Pantoja, good morning, Sir Dan. I am your avid follower of your program for a month now. I know you are a servant of our living God. Continue to air, especially verses and warnings to awaken lost souls. Maraming salamat po. Elizabeth Gono, hello po, Sir Dan. Ingat po kayo dyan. Malakas yung bagyo ulit na darating. Anyway, okay na siguro kasi 11:11 na. 45 minutes na lang tayo na magkakausap. Bilisan ko lang po kasi kailangan kong mag-ready. May mga gagawin tayo. Anyway, unahin ko na muna itong kay Francis Leo Marcos. Gusto kong pasalamatan muna si Sir Francis Leo Marcos kasi nakarating na pala sa kanya. Di man niya siguro napanood yung ating live streaming, but possibly, yung mga kasama niya, I know, yung mga kasama ni Francis Leo Marcos ay nanonood sa atin. Yung mga kaibigan niya at kapamilya, nanonood sa atin. Pero ang tumawag po, for me to acknowledge also and mapasalamatan natin, tumawag sa akin kanina. Nasa labas ako kanina, mga kababayan, early in the morning, may trabaho tayo sa labas. Tumawag sa akin si Sir Nino Barsaga. Sir Nino, maraming salamat sa panonood mo sa ating live streaming. At yung episode na topic natin si Francis Leo Marcos. At nang ma-mention natin, mga kababayan, yung isang humihingi ng tulong sa kanya. Good news po, doon sa tumawag sa akin na tricycle driver dyan po sa Calamba City, Sir, may pag-asa na kayo na makatanggap ng assistance galing kay Francis Leo Marcos. Kasi po, pinarating na po ni Nino Barsaga. Then, ikuninto niya ang kahilingan ninyo nang mapanood sa ating programa yung inyo pong kahilingan. And that is why, mga kababayan, iniintay ko yung text back ni Francis Leo Marcos ngayon. Kaya lang, sabi ko sa inyo po, baka hindi pa niya nababasa sa dami ng mga nagtitext sa kanya all throughout the country asking for help. Maintindihan natin yon. Baka mamaya tumawag sa atin po and pag live pa po tayo, mga kababayan, interview na rin natin ng live. Para po yung mga controversies na kanyang kinakaharap, lalo na yung mga paninira sa kanya, mga attacks against Francis Leo Marcos, di mabigyan natin ng daan na malinaw dito sa ating programa. Okay po. Now, yung iba pang mga mamamayang Filipino na mga mahihirap from different provinces and cities all throughout the country. Ayaan po ninyo, baka sa mga susunod na araw, yung mga kahilingan po ninyo ng tulong ay mapagbigyan. Now, kaya lang, namamali po kayo sa inyong tinitext. Napakaraming text sa akin. Araw-araw, gabi-gabi. Ang akala nila, yung number na 0908. Ano yan talaga? Mga kababayan. Ang akala nila, yung number ko na 0908-6553-757 na nakikita nila sa screen. Kay Leo Marcos, akin po yan. Daming tumitext sa akin, Sir Leo Marcos,
Isa po akong residente rito sa Cebu. Hindi po kami inaabot ng tulong. Baka niya pwede kaming humingi ng tulong sa inyo. Kung saan-saan galing. Laguna, Batangas, Cavite, Bulacan, Pampanga, hanggang Apare. Napakalaking obligasyon ito, mga kababayan. Anyway, sabi ko kay Mrs., ano ito, patulan ko to? Anyway, pag dumating mga kababayan na ganon ang pupunta natin, tatanggapin natin yung paglilingkod sa inyo. Di ba? But for the meantime, doon na lang muna po tayo. Referral tayo, mga kababayan. At unti-untiin natin po. Pag halimbawa nakausap ko po si Sir Leo Marcos at sabihin niya, sigian niya, tulungan mo ako kasi napakarami nila. Adi, sige, no problem. So, gagawin natin yung ating magiging parte para ma-expand yung paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. The Ophirians and the Maharlikans of this country, the land of Ophir, mga kababayan. So, yun na lang muna. Pag halimbawa tumawag si interview natin, ilalive ko ngayon. Parang si Mario Marcos lang po. Okay? So ngayon, mga kababayan, dito tayo sa medyo, sa totoo lang, inis ako. Kaya lang, siyempre sila, mga kababayan, yung mga opisyal namin. Dito po sa lalawigan ng Albay, ang Bicol Region, based sa announcement the other day ng Palasyo Malacanang, wala na sana na ECQ. Magtatapos na sana bukas yung ECQ. And we will not be transition, mga kababayan, papunta sa GCQ. Wala man yon sa recommendation ng National Interagency Committee. Kaya lang, mga kababayan, yan nga ang sinasabi ko, masyadong enjoy na ng mga opisyal dito. Bakit kayo nag-i-enjoy? You see? Buti kayo, enjoy. Yung mga tao, hindi enjoy. Lalo na dito sa Albay, napakaraming mga taga-Albay nandun sa Maynila. Ayaw man ninyong tulungan. So that is my question to these officials of this region, of this province, of this city. Yun ang tanong ko sa inyo. Buti kayo, nandyan kayo sa inyong napakasarap na kalagayan. Mayayaman kayo. Powerful. At yung funding, galing sa national government at galing sa taxes ng mga tao at your disposal. Buti pa kayo. Pero yung mga tao, yun ang problema. Wala na haro silang makain. Magbibigay kayo isang manok. Nagbigay ngayon ng manok. Isang pagkain lang yun. 2 sardinas. Susundan. Mga 2 weeks. At hindi makapaghanap buhay. Hanggang ngayon, tinignan ko yung lugar, mga kababayan, isang barangay dito sa amin, naka-lockdown. Oh. Bakit siyang ganyan? This content is no longer available. May tig-share ka tapos wala. Tanggal na. Tinanggal. Daming tinatanggal po sa sa Facebook. Yung mga censored. So sabi ko, mga kababayan,
enjoy na enjoy dito sa amin. In some other parts of the country, the local officials are the ones requesting for an extension. Masyado silang na paranoid, mga kababayan, praning na praning, carried na carried, brainwash na brainwash ng mga globalist cabal, implementing the will of foreign powers. Kita ninyo? Yun ang nakakalungkot po. Collapsing economies, killing our livelihood, our jobs, our businesses. They're so happy and begging. Sila pa yung ano nga yung begging? Sila pa yung nagmamakaawa. Paki-extend po for another 15 days. So tama mga kababayan ang sinasabi ko po from the very start. We have to be prepared for the worst, because this will be a rolling ECQ, GCQ. Kung mag-normal man tayo, alisin yung ECQ, GCQ, low risk. Yun sana yung kalagayan natin dito. But we will not be going back to the normal, the old normal that we know. Mga kababayan, hindi na po tayo babalik doon. Gone with the days of tawag dito, yung dati nating ginagawa, wala na yun. Kalimutan na natin yun. This is, as I was telling you, mga kababayan, this is a point of no return. The globalist elite, they're so powerful that nations of the world, mga kababayan, are so intoxicated. Lasing na lasing. Yung mga leaders ng mundo, lasing na lasing sa kasinungalingan, deception and manipulation. And they are very much willing to be enslaved and surrender all the treasured human rights, mga kababayan. At yung nakakapagtaka to ordinary people, you may ask, mga kababayan, bakit yung mga human rights advocates, mga kababayan, tahimik sila? They're not against the lockdown. They're even pushing for it. Sabihin ko na po sa inyo, sila po ay kasapakat because these human rights advocates are agents of the United Nations. Ang United Nations mismo ang nasa likod ng mga human rights advocates. At itong globalist cabal, sila yung funders, sila yung nasa likod mismo ng United Nations. Sila yung nasa likod ng WHO. Sila yung nasa likod ng emerging global government, mga kababayan. One world government. Sila mismo, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo ngayon, ng prangka. So, mga kababayan ko dito sa amin, enjoy na lang natin. You see? Kasi, hindi man po tayo titigilan. Kaya nga po ako, kanina, nang may mag-chat sa akin,
Actually, the key is the President. Kung yung ating Pangulo ay tuluyang magising, wala ito lahat. Mag-open up tayo lahat. And we will treat, mga kababayan, we will treat this COVID pandemic na sinasabi nila as an ordinary disease na dapat po, yun naman talaga ang dapat na treatment natin dito. It is just like another seasonal flu. Pag napanood nga po ninyo itong sinabi ni, baka yun ang dinilit na, no? Anyway, tingnan ko, baka hindi man yon. Ito pong shinare ko po dito sa aking timeline. Interview, mga kababayan ni sino nga ba yun? Yung sa Infowars, sino nga yon mga kababayan sa Infowars? Ay, nandito pa. Panoorin ninyong mabuti. Shinare ko ito sa mga kaibigan kong congressman para makita nila kung ano ang nangyayari sa ating mundo. David Icke destroys COVID-19 hoax in powerful new interview with Infowars. Nakalimutan yung pangalan nitong paos na TV personality. Sino na nga po itong yung nag-rally doon sa Amerika, Alex Jones. Panoorin po ninyo mga kababayan. It is a banned video. Baka mamaya wala na to, deleted na to. Kasi po si David Icke, dinilit na yung account niya. Wala na sa YouTube yung account niya, wala na, dinilit na. Wala na rin sa Facebook. Kasi yung expose niya, mga kababayan, it is telling, revealing, mga kababayan. Yun. At nataranta yung mga globalist elite kasi unti-unti nagigising yung mga tao sa buong mundo that this pandemic is, a hoax. It is a scam. It is designed to fool humanity so that we willingly surrender, mga kababayan, all our human rights, the individual rights that we treasured for so long, mga kababayan, and we fought for, mga kababayan, ay isinorender na po natin. Kaya nga tayo nakakulong sa ating sariling bahay. And you can imagine, mga kababayan, ibinawal sa atin yung maghanap buhay. Binawal. Kanina nandun ako sa isang establishment. Sabi doon, nag-advise yung cashier doon. Huwag ganyan ninyong alisin yung mask ninyo. Laging dalan ninyo yung tawag doon, quarantine pass. Kasi, pag dumaan yung pulis, madadamay kami. Sasara kami rito. Imagine that. Why? Because na-brainwash po ang lahat ng mga authorities. Yung mga pulis, mga kababayan, they're ordered to implement the protocol. Hindi mo man mabiblame yon. Kanino tong kaisipan? Kaisipan ng mga foreign powers. Kaisipan nitong mga globalist, demonic, elite. And it is being imposed upon us. They're killing our livelihood.
And we are a willing participant. Excited pa nga tayo. Kita mo? Kita ninyo kung ano ang nangyayari? But you know, mga kababayan, maraming salamat kasi habang lumilipas yung araw, ay nakakakuha tayo ng sympathy in support. And people are, you know, nagigising na yung maraming tao. Eh nga, sabi ng mga nagre-react dito po, do not stop, just continue, Mr. Maravillas, sa inyo pong pagtalakay ng bagay na to. And this time, mga kababayan, tingnan ninyo ito. We have an ally with Senator Rand Paul versus lockdown. Ito po itatalakayin natin kasi para we could influence our national and local officials. Kasi magtataka sila, bakit ba ganito ang posisyon nitong senador na to? Ito po yung balita galing sa The Western Journal. Sabi rito, Rand Paul holds Fauci's feet to the fire in Senate hearing. Republican Senator Rand Paul of Kentucky on Tuesday denounced the voices calling for the schools to be closed this fall due to fears of a coronavirus resurgence. Sabi ko sa inyo, ang strategy nitong mga gonggong na to, itong mga elite na manluloko, pag malapit na yung pagtatapos ng lockdown, papalabas sila ng mga balita. Sasabihin nila, dumami na naman anya. Sabi ko sa inyo, dumami naman anya yung kaso. Balita naman agad yung mainstream media, palabas ng balita. Nag-warning anya yung mga experts of a possible second wave. Pag anya, hindi naging maingat, ganun ang script nila. Sa paglilift ng lockdown, buti na lang, mga kababayan, we have a senator from America. And this news I shared to my two friends in Congress. Marami akong kaibigan sa Kongreso, kaya lang, yung iba, medyo, sabi ko, wag na muna doon, parang ahinti sila ng mga globalist. Tinitingnan ko muna kung anong posisyon sa issue ng COVID. Pag promotor ng lockdown, ahinti po ng globalist yun. Sabi ko, wag na muna. Dito tayo sa neutral, baka kuha natin, mahikayat. Di ba? Then, makausap yung ating Pangulo. Kasi, pag hindi, mga kababayan, wala. Tuloy-tuloy tayo sa Kumunoy, mga kababayan. Malilibing tayo sa Kumunoy. With many senators and witnesses speaking remotely, Paul, who at one time tested positive for the virus. O kita ninyo? Bakit ito tested positive pero iba yung kanyang posisyon? Was among the few in the hearing room for a Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee hearing on the virus. At one point, Paul told Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, that Fauci's was not the only voice worth listening to. Tama? Tama po. Di man dapat nga pinakikinggan ang taong ito kasi itong taong ito, mga kababayan, kaibigan ng mismong promotor ng bakuna. Kaibigan. Parte siya ng kasama siya doon.
beneficiary, may self-interest belonging to the big pharma. Kita ninyo? You see? And most of all, mga hardliner globalist elite sila. They're agents. Bakit tinatawag ko silang agents? Kasi po, mga fronts lang po ang mga taong ito. The real globalist, hindi pa nagpapakita. Mga kababayan, hindi pa nagpapakitang masyado. The real globalist. Sabi ko sa inyo, they're just working behind. Ito mga fronts nila ito. But of course, kasama sila doon sa inner circle na masasabi natin. Pero yung mismong brain nito, ay makita ko. Sabihin ko po sa inyo. In a clip from the hearing posted on Twitter by C-SPAN, Paul said the issue of mortality had not been fully discussed in terms of reopening schools. The mortality between 0 and 18 in the New York data approaches 0, sabi po ni Senator Paul. And it's going to be absolutely 0, but it almost approaches 0. Between 18 and 45, the mortality in New York was 10 out of 100,000. So really, we don't need to be thinking about that. We need to observe with an open mind what went on in Sweden, where the kids kept going to school, sabi po ni Senator Paul. Yun din po dapat dito sa atin. No disruptions of any activity. Kasi po, pag tiningnan ninyo yung mortality, lalo pa, kahapon, ano sabi doon? Based sa studies ng mga experts from UP pa, kaalyado pa nila yon. There is an alarming error. There are alarming errors. Pati yung numbers ng mga nangamatay at infected. You see? Pagkatapos, with these numbers of death, the whole Filipino nation, yung 110 million Filipinos, mga kababayan, will suffer. Tama ba yon? Nasaan ang hustisya doon? Nasaan yung science doon? Nasaan yung sinasabi ninyong math? Ang infected po dito sa Pilipinas, 11,000, 12,000 na yata. Hindi 11 million na empleyado. Mas marami pa yung empleyado ng Abayas. 11 million, sabi ni Reza. Imagine that. Uninfected, 11,000. Tapos, kwinarantin mo, 110 million. Nasaan ang hustisya? Ibinawal mo na maghanap buhay, na gumalaw. Kasi may namatay na 800 na ba yon? 700? Na hindi pa nga makumpirma kung totoong COVID. Kasi based doon, mga kababayan, sa nangyari sa Amerika, which is very much possible na ganon din dito, hindi man talaga COVID. Hindi man siya COVID. Kung ano-anong sakit.
Dahil matanda na, may mga existing illnesses, kita ninyo, pero counted as COVID. We thank you, Senator Rand Paul of Kentucky. We just hope that you will continue on fighting for the rights of the Americans. And we pray here in our country that our officials would find the truth about this pandemic all throughout the world perpetrated by this globalist elite na masyadong ganid, mga kababayan, sa pera at kapangyarihan. At wala silang pakialam sa buhay ng mga tao. Niloko pa tayo. Sinasabing they want to protect us. Hindi po protection ang gusto nila sa atin. They're actually destroying our lives. They're destroying our country. They're destroying the world. Mga kababayan, let us unite. Hindi yung tinatawag nilang we heal as one na ginawa ng isang we heal as one. Yang po, slogan na yan na we heal as one. Sabi ko sa inyo, slogan po yan ng unification ng mga bansa sa buong mundo. That is the slogan for the emerging one world government. Para po maintindihan po ninyo, mga kababayan. So, this time, dito tayo sa admission ni Fauci. Tama-tama, alas 12, tapos na tayo. Ito po yung admission ni Fauci. Ano ba yun? Ikuwan ko po sa inyo para ito po. Fauci tells Congress there's no guarantee that the vaccine is actually going to be effective. Tingnan ninyo, ugali ng taong ito. This was reported by CNBC. Basahin ko muna. As drug makers across the world race to develop a coronavirus vaccine, White House Health Advisor Dr. Anthony Fauci said there's no guarantee that the vaccine is actually going to be effective. O bakit pinupos ninyo? That is why sabi ko dito po, we ask the President. President Digong, Sir, Tatay Diggs, baka pwede ninyong i-re-examine yung inyong posisyon sa bakuna po. Huwag masyadong believe kasi sabi po ninyo, ang batas ngayon dito sa Pilipinas, yung mukha ni Doke. Yung mukha po ni Doke, kamukha masyado ni Fauci. Kawig na kawig po, Mr. President. Huwag masyadong naniniwala. Mapapahamak po yung inyong pinakang mamahal na mga Ofirians, na mga Filipino. Di ba you want to defend us? Sa pang-aapi, pang-aabuso, lalo na sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Di ba yun ang posisyon po ninyo? Ito mismo po, Mr. President, ang balita galing sa CNBC, credible news organization, belonging to the mainstream media. Di mo pagdududahan. Di ba?
Si Dr. Fauci, Mr. President sa Amerika, Tatay Diggs, siya mismo yung nagsabi. Kung ganon, we appeal to you, baguhin po ninyo yung posisyon ninyo sa bakuna. Di ba maganda na yung sinasabi po ninyo na magbibigay kayo ng pabuya sa sino mang Filipino that could develop our own vaccine or wag na nga po bakuna kasi lagi po yung tingnan niyo nangyari po, Mr. President, sa Dingbak siya. Imbes na makatulong, ikinamatay ng napakaraming mga bata, nakakalungkot po yon. At ngayon, hanggang ngayon, wala pong hustisya. You see? Doon na lang po tayo sa sinasabi po ninyo, Mr. President, na sino mang makakadevelop ng gamot, doon tayo sa gamot po, for treatment ng mga may sakit na na-COVID. Huwag doon sa walang sakit, walang rason. Ibakuna mo, walang sakit. You see? Doon tayo, we cure, we treat yung may sakit. Pinaniwala lang tayo nitong mga big pharma para kumita po sila. Worse, wala silang pananagutan doon sa mga dinevelop nilang bakuna. And we have this Fabunan antiviral injection. Ba't hindi po natin bigyan ng pagkakataon si Dr. Fabunan na magamit yung kanyang na-develop na gamot na injection? Ito po, admission mismo rito. Fauci delivered the warning Tuesday to the Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions during the hearing about the road to reopening businesses across the nation. U.S. officials have pointed to the development of a vaccine as a key turning point in the COVID-19 pandemic, even though it will take at least 12 to 18 months. Sabi ko sa inyo, there is a pattern. And they are actually planning to stretch all the ruling ECQ, GCQ up to 18 months. Napakalinaw po. And after 18 months, doon sila magbabakuna. It is not an ordinary vaccine. It is the ID 2020. Kaya nga po si mamaya, babasahin ko yung plano ni Bill Gates. Babasahin ko kung paano niya susukluban ang buong mundo ng mga satellite. Na yan? Yung satellite, babalutin ang buong mundo para po yung contact tracing nila. That is why they are promoting the social distancing in the new normal. You will understand kung bakit ganon. Dito muna po tayo. As experimental vaccines are created, they will also need to be mass-produced to be administered to the more than 7.6 billion people around the world. Kita ninyo? Why you people there in America, if you want to vaccinate your countrymen, wala kaming pake. Dr. Fauci, are we part of your country? Your country is America. We are the land of fear. This is none of your business. Why you plan for our lives? Who are you to dictate on us? We are a sovereign country. And Mr. President, please do not allow this foreign power to dictate on us here. And they want to vaccinate 7.8 billion people all throughout the world.
Bakit kasama tayo sa gobyerno nila? Di ba may sarili tayong gobyerno, Mr. President? We have to pray for our President, mga kababayan, for the true conversion. Then sabi kasi ng tumawag sa akin, si Dr. Abante, Benny Abante. Si Dr. Benny Abante, siya po ang pastor ng Baptist Church dyan sa Manila. Congressman po siya ng Manila and minority leader. Ang sabi ng nag-text sa akin, nag-chat sa akin, pumunta daw in January. Anong okasyon yun? Nakakalimutan ko. Yung ating Pangulo, at ang sabi, mga kababayan, comes the conversion of the President as a believer of our Lord Jesus Christ. Siya nawa. Pag ganon. Pag ganon, may pag-asa na po tayo. Pag na-open yung isipan, mga kababayan, ng ating Pangulo, then, I think, kahit papano, madidelay ang mga masasamang plano nitong mga vultures na mga globalist. 7.6 billion people. Pagkatapos, ano ang mangyayari? O, kita ninyo, Mr. President, inadmit mismo po ni Fauci, they are not sure that it will be effective. Question, di pala sila sigurado. In like manner dito sa atin, ganun din, kasi galing sa kanila. Bakit tuturukan nila tayo? Kita ninyo? And this time, mga kababayan, ito po yung plano ni Bill Gates. Sabi rito, Bill Gates backs $1 billion plan to cover Earth in a video surveillance satellites. A satellite company planning to launch a 1 billion network of satellites to provide live, unfiltered coverage of the Earth has been backed by former Microsoft Chief Executive Bill Gates and Japanese tech giant SoftBank. The tech leaders are backing Earth Now, which plans to launch 500 satellites to cover Earth's atmosphere in video surveillance and provide live video feedback with only 1 second of delay. Matindi. Ito nga ang live streaming. Mas malakas pa dito sa live streaming natin. Pero yung delay natin, ilang seconds yung delay? 4 seconds ang delay ng broadcast natin. Kaya pag nagsasalita ako, habang nagsalita ako dito, maya-maya pa maririnig ninyo sa ano. Pag pinakinggan mo sa monitor, i-on mo nga. I-on mo. Magsasalita po ako, pakinggan ninyo. Sabi kasi nang tumawag sa akin. Tingnan ninyo. Si Dr. Abante, Benny Abante. Mga 30 seconds siguro. Si Dr. Benny Abante, siya po ang Dr. Abante pa lang ang pinagsasabi nitong mamang ito, oh. Sa Manila. Sobra, mga 1 minute siguro. Mga 1 minute ang delay ng broadcast. 1 minute na kung nakapagsalita, hindi pa lumalabas sa monitor. Pero ito mo po, almost instantaneously, 1 second delay lang. Matindi. Powerful satellite. Surveillance satellite. Almost real time. 1 second. 500 satellites nagliliparan dyan, mga kababayan, in space. Nakatutok
Sa lahat ng kanto ng mundo, may kanto pala ang mundo. May kanto po, kasi corners, di ba ang corners? Four corners of the world. Kanto. Kanto yun sa Tagalog eh. Kahit bilog yung mundo, may kanto. Yon mga kababayan, nakadeploy po yon. Kaya nga po, pinapaliwanag ko sa inyo, huwag tayong nagpapaniwala sa kanila. We are being conditioned as of this very moment to follow the protocols. Kasi po nga, parte yun ng kanilang surveillance strategy, yung social distancing, contact tracing. Ay, sabi ko po sa inyo, in real time, you are traced. Kasi po, ang gagawin nila, ni Bill Gates, kaya nga po babakunahan po tayo ng digital ID. Nandun na yung bakuna, yung diniscuss ko sa inyo. May microchip na po yon, na parang dust lang, parang alikabok. You see? May AI po yon. So, kung gusto kang i-trace nila, real time matitrace ka nila. Kahit saang solo ka ng mundo, nakatago. It is a big brother scheme. The social distancing is designed to effectively monitor us every move. Kahit saan ka pumunta, alam nila. And they will control our food, buying and selling, para wala tayong kawala. Sa madaling sabi po, aalipinin po tayo nila. Ang nakakalungkot po, right now, napakaraming tao ang very willing, kasi hindi nila naiintindihan kung ano to, kala nila kung ano lang. They're very willing na maging alipin itong mga globalist elite. Di na bali kung tayo, mga kababayan, ay alipinin ang ating Panginoon, Jesus. We become a servant of Jesus Christ. Walang problema doon. But if we become a servant of the Antichrist, yun ang problema po natin. Beware, mga kababayan. They will not stop. They are out to conquer all of us. And this COVID is their tool for us to surrender all our rights, and we surrendered willingly. And we allow authorities to trample on our rights, mga kababayan. Our rights to travel, our rights to movement, our rights, mga kababayan, to live. Sinurrender natin sa kanila. Di ka na nga makapaghanap buhay. Pag sinabi nilang huwag lalabas, di yan, total lockdown. Tulad ng dito sa barangay namin. You see? Huwag bubukas ng tindahan, bawal ng tindahan na yan. So, ipigbawal sa atin ang maghanap buhay. Imagine that. And willingly, we just surrender all of these rights. Hindi po ako human rights advocate, ha? Hindi ako human rights advocate. Sinasabi ko lang po sa inyo kung paano tayo niloko. At niloloko hanggang ngayon. We are a prison in our own planet.
Ginawa tayong detainee in our own house. At masaya tayo. Ita ninyo? Napakagaling, mga kababayan, nitong mga taong ito. At hindi tayo nakahalata na inaabuso tayo nila. Pati yung pangarap ng ating mga anak, the world is on standstill. Pati yung pakikipagkaibigan, pagkwento-kwento, bawal. Social distancing niya. Pati yung pagsakay ng asawa mo sa yung motorcycle, di niya pwede. Di yan pwede. Kita niya? So this time, mga kababayan, the last na gusto kong ipaabot sa inyo. Itong balita galing sa Yahoo. Wuhan to test entire 11 million population as the new cases raise fear of second coronavirus waves. O bakit nila ito? Wave pa lang. Bakit nila ito nilalabas? Officials in the Chinese city of Wuhan, where the coronavirus outbreak began, have ordered a citywide nucleic acid test for COVID-19 over the 10-day period after a resurgence of infections over the weekend. Gagawin nila yung mass testing. Para doon, mga kababayan, ay sasabihin nila, o tingnan mo niya, dumami uli, lockdown uli, and to justify, mga kababayan, a mass vaccination that will be a model to all the nations of the world. Kita niya? Sa Wuhan siya nagsimula. And this second wave, promotions of COVID, pandemonic, gagawin nila din doon. As the media, mainstream media, cover all these stories about mass testing, then comes now the mind conditioning all throughout the world. Tama niya, oh. Tingnan mo niya, dumami doon. Beware. Kailangan anyang sundan natin yung model na ginagawa ng Wuhan. Ganon tayo po niloloko nila. I think malinaw na yon. That ends our discussion, mga kababayan, ngayong umaga kasi alas 12 na. Ay, magandang hapon, Mr. J. Sa pong Ay. karangalan ng makausap kayo at Ano yun? papasalamat po ako at Ngayon, mga kababayan, dito na tayo sa mga reactions po ninyo muna. Ito pong ating programa pala, atin sa inyo ng ating mga napakagagaling na products from Malaysia, Firmax at Automax. At ng Arkson Design and Build Company. Dali lang po Yung mga dealers natin, pakita ko po sa inyo, mabilis lang. Ayan. Kasi nagmamadali na tayo. Hello, Madam Aileen Rosales. Yan. Binigay ko na kay mami mo yung requirement niya. Yan. Ayusin natin. Binigay ko na po. Maraming salamat po. Nag-peak tayo, more than 2,000 yata. Ilan yung peak natin? 2,100. Hindi tayo umabot ng 3,500. Anyway, busy siguro kayo because of the, may typhoon tayo. Ayos lang po yon, mga kababayan. Share na lang po ninyo yung ating live streaming para
mapanood ng inyong mga mahal sa buhay. Dito na tayo sa inyong mga reactions. Notico TV, gagamitin na diyang microchip na yan upang magkaroon ng mass distraction. Needlehead na injected, the ugly, at pwede nilang i-explode sa loob ng katawan upang magka-brain malfunction at internal organ failures. We will be at the mercy of the globalist, mga kababayan. Pag nakabitan tayo na turukanon, sabi ko sa inyo, kung gusto nilang patayin tayo at once, magagawa nila. Patayin na niya yan, nasaan na yung lokong yan. Konektado tayo sa computer nila. Konektado, lahat. Gusto ninyo ang ganon? Kahit saan ka pumunta, nagtatransmit yun. You become a transmitter. You become an electronic device. Parang cellphone na ikinabit sa'yo. Yung cellphone ipinasok sa katawan mo. Ganon ang plano nila, mga kababayan. You become a robot. You become a cyborg. Napanood ninyo yung shinare kong documents, leak documents sa NASA? Nandun ang blueprint ng plano. Kaya sabi ko sa inyo, beware of this COVID. This is more than a health issue. Kaya yung mga supporters ng COVID, winawarningan ko po kayo. Hindi ninyo alam kasi yung nasa likod nito. Hindi ninyo alam. Kaya, ganon. Kung alam lang ninyo, iwan ko. Grace Kayog, mas mabuti pang mag-COVID at mamatay kaysa maging alipin sa kanila. Kasi pag mamatay ako, kay Lord ako pupunta. Sabi ni Grace Kayog. Alberto Milan, sa pagsagana ng katampalasanan, pag-ibig maraming lalamig at ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Doon yan na to sa panahon na yon ng Antichrist. Smiley lang, GM, mali yang obserbasyon mo. Mag-travel ka outside Earth. Yung lampas sa gravity line, makikita mo kung bilog o flat ang Earth. Carlo Lasala Donato, gaano ba ka-reliable yung mass testing na yan? Iganon din naman, pati papaya nag-positive, wala din, lokohan lang din. Lokohan nga po yung, ang COVID lokohan, pati yung mass testing, lokohan. Ang objective po kasi, papaniwalain lang po tayo na there is a pandemic para yung kanilang plano to enslave us matuloy at tanggapin natin. Yun. Sinabi to, mga kababayan, mismo ni Dr. Butar at ni Dr. Rashid. Ano niya yung operational plan? Ang operational plan, mga kababayan, yung sinasabi ko na ordo ab kayo, they create the crisis. Then, sila din yung gagawa ng solusyon. Ang solusyon nila, ang consequence ng solusyon nila, control. Kokontrolin nila tayo, yung pagbuhay natin, under their control. All of us, global control. Astrid Cotidian, shape of earth is not salvation matter. Don't think we'll ever know since cannot trust NASA, but flat earth was one of the things
Holy Spirit showed me and walked me to the truth and lead me to Him. Sa Bible po, ang earth is spherical. Pag sinabi mong spherical, pabilog, the spherical earth. You can read that in Job. This flat earth theory, kasama ito sa mga distractions na ginagawa ng mga demonyo. Sa atin, para maging busy tayo sa pagsisiyasat ng mga bagay-bagay na hindi makakatulong sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ganon katanina ang demonyo. Talagang demonyo. Talagang demonyo eh. Tingnan mo nga yung, kuya, sa Bible, yung spherical earth. Nasa Job yun. Tingnan mo. He hangs. Ayan. He hangs this, this earth from nothing. Ganon. Nakalitaw tayo. Di ba? Nakabitin. Easter picture. 500 satellite para malaman na lang na nila ang mga buhay ng mga tao sa mundo. Kawawa ang mga kabataan. Sila ang magpipina ng buhay ng mga tao later on. Wala na talaga. Digital na lahat. Big Brother, ika nga. Hindi po kabataan. Tayo na mismo yon. This present generation. Their target of total enslavement control. Project 2030. Project 2030, total control. You see? Yun ang target nila. Kaya nga po, pinipilit nila tayo na tanggapin yung bakuna. After 18 months of being tortured, mentally tortured, sa pamamagitan ng walang tigil na ECQ, GCQ. Tutorture na nila tayo para pag hapong-hapo na tayo, tanggapin na natin yung gusto nila. Frank Bersola, COVID-19 versus ABS-CBN franchise. House Speaker Cayetano et al. Prioritize approve provisional franchise simply because 11,000 employees, million viewers, COVID-19 less cases died, nurse, doktor. Anon pala yun, ano? Roland Loterio, wala po tiwala ang gobyerno sa kapwa Pinoy. Di gaya noong panahon ni Marcos, priority niya mga Pinoy, scientist at inventor. Berinia Malonzo. Naway, marinig po ni PRRD ang panawagan niyong ito at magising sa katotohanan na plano ng mga globalist. Tess Balborias, parang lahat po ata ngayon ng cause of death, COVID-related lang ang nakalagay sa death certificate. Ganon nga po. Bill Mawong, kaya nga po bakit hindi pansinin ng Pangulong Duterte ang gawang Pinoy, FAI, matagal nang napatunayan ng Fabunan Clinic. Analisa Barachina, palitan ang officer ng FDA para ma-approve ang FDI. Opinion lang po. 26:7. Job 26, verse 7. Hindi ito. Yung spherical earth. He stretched out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing. Yung may spherical earth, ikuan mo lang. Verse, spherical earth, lalabas na yun. Roland Mark Maleco, tama ka sir, nabasa ko na yon dito. Yang binabasa mo
at bawalan pa nga mag-open ng mga restaurant, mga ilang business dito sa US. Gusto nila po kasing patayin ang lahat ng negosyo. Ititira lang po ang negosyo ng mga elite. Linawin ko na sa inyo. Bakit gusto nilang isara lahat? Para mag-collapse ang buong economy. At yung mga bansa, dependent sa kanila. Dependent sa World Bank, IMF. Sila yung magpapautang. So, palamonin nila tayo. Kukontrolin kasi nila yung pagkain natin eh. Kung may mga independent na mga private businesses, paano yung gagawin? Di ba? Yung mga kalyado lang nila, i-collapse nila lahat. That's the reason, mga kababayan, na dapat, kung kayo po mga may-ari ng mga negosyo dito sa ating bansa, bankers, mall owners, wake up. Including you politicians. Hindi kayo po exempted dito. You become a slave to them. Di man pwedeng galing dito sa atin. Papayag yon, magagunggong na yon. Na party tayo sa magiging gobyerno. Ay, hindi papayag yon. Sila dapat. Nasaan? 22. 21. Isaiah 40:21. Have you not known? Have you not heard? Have it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundation of the earth? It is, 22, it is hot that sitteth upon the circle of the earth. Circle. Ang pagkaintindi ko po, iwan ko po sa inyo, ang pagkaintindi ko po ng circle, bilog. Bilog po siya. Pero gawin natin yung bilog, pero flat. Pwede din. Yung bilog nga po, may kanto. Oh, okay. Four corners of the earth. May kanto eh. Pwede naman yung bilog flat. Pero bilog siya. Di ba? Yung buwan kasi bilog. So, hindi malayo. Yung ating mundo, bilog din. Di ba? And supported by this verse, circle. Bilog nga. Spherical. Bilog din yon. Okay na siguro. Bukas naman in case hindi masyadong malakas yung hangin. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa. And kuwan lang po kayo, yung mga gusto mag-try ng ating product, dumiretso na po kayo sa aming messenger. And patuloy lang po ninyong suportahan ang ating live streaming. Mag-subscribe kayo sa Jilon Maravillas, sa Team Nostradante. Pati din, mga kababayan, follow me sa Dante Maravillas Vlog sa Facebook, Nostradante and Dante Maravillas Facebook account. Maraming salamat po. This is your host, Dante Maravillas sa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Bye-bye po.